Tayo na at magtanim sa ating bakuran. Kung gusto mong matutunan, ikay aming tuturuan. Kaya tara na sumama ka, ating alamin, para masagan ang buhay, sabay nating abutin. Po si Romel O. Sevilla, at ngayon po ay ituturo naman po natin sa inyo kung paano yung tamang pagtatransfer ng ating halaman. So meron po tayong punla dito ng mustard o mustasa, at itatransfer po natin yan sa ating ginawang pet bottle na naka-vertical. So ito po yung soft drinks ng yung plastic bottle ng soft drinks. Hinati lang po natin. So yung iba, yung upper part nilagay natin sa ilalim. Ito parehas lower part ang ginamit po natin, at ginamit po natin yung tansi para medyo maganda naman tingnan, kasi kung straw madaling masira, at pagkatagalan pumapangit na siya. Pag alambre naman ang pangit din, no? So mas maganda kung tansi yung ginamit po natin. So ang gagawin po natin ngayon, unang gagawin po natin ay lalagyan po muna natin to ng lupa na hinalo po natin, no? Yung mixture ng lupa. So napaka-importante, ulitin po natin, napaka-importante na yung lupang ginagamit po natin, lalo na dito sa ating mga container gardening o vertical farming natin, na mga nasa pet bottle yung ginagamit, dapat mataas po o mataba yung lupang ginagamit po natin. Okay? So meron po tayo dito yung ginamit po natin na hinalo po natin na kusot, yung carbonized risal, tapos yung compost material o yung na-decompose na galing po sa ating mini material recovery facility, na kung saan pinabulok natin yung green, brown at mga manure, pinagsama-sama po natin. So ito po siya. So nilagyan na po natin ng lupa. So next po natin, spray na rin po natin muna yung ating yan, yung paglalagyan po natin lupa. So sprayan din po natin to para medyo basa-basa na po siya. Okay. Next po is kailangan meron po kayong stick na pang tanggal o pang transfer po ng ating mga punla. Pero itong stick na to gagamitin po muna natin pambutas. Pwede namang kuko. Yan, bubutasan lang po natin sa gitna, na kung saan dito po natin itatransfer yung ating kukuning punla. Okay? So mataba po yung ating lupa. So ang tatransfer po natin yung ating punla na mustard dito. Okay, so ang kalalabasan po niyan is maganda yung ating aanihin. So maganda rin po yung magiging resulta ng ating pagtatanim. So yun lang po naman po yung sikreto dyan. Dapat mataba yung lupa na ginagamit po natin, at angkop doon sa tinatawag po natin kung anong klaseng gulay, kung anong klaseng buto, kung anong klaseng halaman na gulay ang itatanim po natin. Depende po kasi yan kung halimbawa mga leafy vegetable, dapat buhaghag yung lupa na gagamitin mo. Yung ibang mga halaman naman hindi kailangan buhaghag, gusto nila mas kumbaga clay soil yung so depende po yan sa halaman. Hindi lahat po ng klase ng itatanim po natin is pare-parehas yung gusto ng halaman na klase ng lupa. Okay? So ang gagawin po natin, pipili lang po tayo ng maganda. So mapapansin nyo, malalaki na po. Meron na siyang more than more than 4 leaves, 5, 1, 2, 3, 4, 5 leaves na po siya. So susundutin lang po natin magmula sa gilid, then iangat lang po natin, no? Yan. So mas maganda kung makakasama pati yung yan, yung ugat, yung lupa. Yan. So ito na po siya. Next, pili pa po tayo ng isa. Siguro ito. Yan. Angat lang po natin. Yan. So mapapansin nyo kasama pati yung lupa, pero
bumaba lang siya. So ilagay lang po natin sa butas. Yan. Isa. So yan po. So na-transfer na po natin yung ating punla na mustard. So ano po yung kailangan ng ating halaman? Sikat po ng araw. Dapat nasisikatan po siya ng araw. At least nasa 4 to 6 hours na nasisikatan po ng araw yung ating halaman. Kailangan po natin siyang diligan. Umaga. Around 7 to 9 o 7 to 10. Pwede pang 10. 7 to 9 a.m. Then sa hapon 4 to 6. Madiligan po natin yung ating mga halaman. Yun lang po yung kailangan po natin. At habang lumalaki po siya, dapat meron po tayong yung pinaka-maintenance po natin sa yung pag-aalaga natin sa ating mga tanim. Dapat lagi po natin siyang tine-check, tinitingnan. Mostly po yan, lalo na pag malaki na, lalo na yung pechay, makikita nyo po o yung mga halaman, nasa ilalim po ng dahon. So may makikita kayong mga kulay puti, kulay itim na mga peste ng ating mga halaman. So tayo po, minsan ang ginagawa po natin yan, kung hindi pa po tayo nakagawa ng ating organic pesticide, ay manual po natin tinatanggal yan at inaalis, no, hinuhugasan natin yung mga dahon. So pwede din naman po natin gawin po yun. Okay po, at muli po, sana po may natutunan po tayo.